Raiko's point of view. Happy birthday, Raiko! Cheers! Napangisi ako nang makita ko ang aking mga kaibigan sa aking kaarawan dito sa yate na pagmamayari ko. Dito ko kasi naisipang magdiwang dahil nag-launch din ako ng bagong negosyo ko. Sinabay ko na lang ang launching sa birthday ko para isahan na lang. Well, aside from my parents and friends, nandito rin ang mga kasosyo ko and other big shots businessmen around the city. Kaya naman nag-hire ako ng best organizer in the city upang maging successful ang aking party and launching. Hindi ko yata nakita si Vivian ngayon sa birthday at launching, Raiko. Ani Celso sabay ngisi sa akin. Sinuntok kong balikat ni Celso dahil sa sinabi niya. Wala na kami ni Vivian. 3 buwan nang nakakalipas. Wika ko't ininumang wine sa baso. Sus, ilang beses na ba kayo naghihiwalay? Tanong ni Celso at natawa pa. Sigurado lang ako na magkakabalikan kayo ulit. Pakasalan mo na kasi para wala nang hiwalayan. Napailing ako sa kanya. Vivian is not ready for that thing. Ilang beses ko na siyang inaya na magpakasal ngunit ilang beses niya na rin akong tinanggihan. She's so busy building her name in the industry. And I as well. Busy rin ako sa negosyo ko. Napatingin ako sa likuran ko't napangiti dahil sa payapa na dagat at magandang gabi. Napatingala ako't nakita kong maliwanag na buwan na nagsisilbing liwanag sa gabing ito. Nag-excuse ako kay Celso sa iba ko pang kaibigan nang tumawag si Vivian. Nagtungo ako sa tahimik na part ng yate upang masagot ko ang kanyang tawag. Hello Vivian. Malamig ko na sagot sa tawag niya. Raiko, happy birthday! Hindi ako nakasagot sa kanyang pagbate kaya't nagpatuloy siya. I know na nasaktan kita dahil sa paulit-ulit ko na pagtanggi sa'yo. Wala na yon, matagal ko nang tanggap. I'm done with you, Vivian. Pagputol ko sa kanya. Gusto ka ng kuya ko at gusto ko na magkasundo kami. Kaya ibibigay na lang kita sa kanya. What? Raiko? Palagi mo akong tinatanggihan dahil sa kanya, right? Tanong ko na nagpatahimik sa kanya. He wants you kaya't ayaw kanyang pakawalan sa management niya. Tinanggihan mo ako because he promised you na pasisikatin kanya when in fact, he likes you. And as his little brother, hindi naman masama na i-give up ka, right? Raiko, what are you saying? Hindi ko gustong kapatid mo, okay? Yes, he's my boss and marrying you will lose my hype as a rising celebrity. Tinanggihan kita not because I like your brother. Let's just be friends, Vivian. Kahit ano pang sabihin mo sa akin, sarado ng utak ko. You hurt me and I'm done with you. Salamat sa pagbate. Ibababa ko na ito. Wait! Raiko! Binaba ko na ang tawag saka napabugan na lamang ng hangin. Napapikit ako. You think I'll give up the company just because you give up on Vivian? Napamulat ako't napabaling sa gilid ko nang marinig ko ang boses ni Kuya Russo. Kuya! Namilog ang mata ko nang tinutukan niya ako ng baril. Magsalita ka pa! Pasasabugin ko mukha mo. Anya sa akin. Kuya, what's going on? What's the meaning of this? Gusto mo bang maging kriminal? Kung kinakailangan kitang patayin para mapunta sa akin ang nararapat na para sa akin, then I'll kill you, Raiko. Mariin niyang sabit kinasa ng baril. Hindi ka na lang sana nabuhay sa mundong ito nang wala na akong kaagaw sa buhay. Today is your birthday and today will also be your death. Kuya! Bago pa man niya naiputok ang baril sa akin, bigla na lamang may sumabog sa parte ng yate ko. Kaya't gumalaw ito at parehas kaming natumba ni Kuya. Narinig ko ang sigawan ng mga tao't ako'y kinakabahan na ng todo. What happened? May bomba! May bombang nakaplanta sa yate! Kailangan na nating umalis! Narinig kong sigaw ng isang lalaking nagpabilog ng mga mata ko. Bomba! Napatayo ako. Narinig kong paghalakhak ni Kuya Russo kahit naikuyom ko ang kamao ko. Patuloy sa pagsigaw ang mga tao sa takot habang binababa na ang mga bangka para makaalis sa yate. Ikaw bang may kagagawa nito, Kuya Russo? Tanong ko. Tumayo siya mula sa pagkakatumba't itinutok muli sa akin ang baril. Oo. Anya sabay ngisi. Ako nga, Raiko. At gaya sa plano ko, dapat mo nang mamatay sa trahedya na ito. Bago pa man niya maiputok sa akin ay sinipa akong kanyang baril. Kaya tumilapon to sa sahig ng yate. Agad ko siyang sinugod ng suntok at napaatras.
Hayop ka! Sigaw niya't sinuntok rin ako. Nagsuntukan na kami sa gitna ng pagsisigaw ng mga tao dahil sa bombang nakaplanta sa yate ko. Puno ng sigawan at nagkalayo muli kami ni Kuya. Nang panibagong pagsabog na naman ang narinig namin kaya't gumalaw muli ang yate. Gaya ng sabi ko, Raiko, katapusan mo na! Sigaw ni Kuya Russo nang makuha niya ang baril na tumilapon. Ako ang magiging successor ng mga Lazaro! Bago pa man niya muling maiputok ang baril sa akin, biglang sumabog ang parte ng yate na siyang tinatayuan namin na nagresulta ng pagkatilapon ko sa dagat. Iyon ang huli kong naalala bago ako nawala ng malay. Serena's point of view. Nandito ako ngayon sa labas ng aming bahay habang hinihintay ko ang pagdating ni tatay na ngayon ay nasa dagat, nangingisda. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng aming bahay kaya't binalingan ko ito. Anak, hindi ka pa ba matutulog? Tanong ni nanay saka humikab pa. Gabi na't may mga lamok pa riyan. Hinihintay ko po si tatay, Nay. Ani ko, gusto ko kasi makita ang mga makukuha niya ngayon eh. Sus, bukas na lang yan. Ani nanay. Pumasok ka na rito. Ngunit Nay, may lamok dyan. Nakakasira ng kagandahan yon. Pumasok ka na. Napabuntong hininga ko. Okay po. Tumayo na ako sa aking kinauupuan at akma na sanang papasok sa loob ng bahay nang may nakita kong makapal na usok mula sa kalangitan. Bigla akong kinabahan dahil mukhang galing sa dagat ang usok. May nangyari ba? Napalunok ako. Nasa dagat pa si tatay. Anak! Binalingan ko si nanay. Nay, iihi muna ako Ihing-ihi na po ko eh. Anikot na pakagat sa ibabang labi ko dahil sa kasinungalingan ko. Oo sige, pumasok ka kagad ha? Opo, Nay. Napalunok ako at tiningnan muli ang usok sa kalangitan. Mas lalo lamang itong kumapal. Kaya naman itinulak ko agad ang isang bangka ni tatay at saka sumakay. Nagsagwan ako patungo sa dagat. Narinig ko ang boses ni nanay kaya't binilisan ko ang pagsasagwan. Serena! Kape na! Sigaw ni nanay sa malayo nang mahuli ako. Bumalik ka rito! Pasensya nanay, may makapal na usok sa dagat eh. Nag-aalala po ako kay tatay. Sigaw ko saka binilisan lalo ang pagsagwan hanggang sa makarating sa malayong parte ng dagat. Umawang labi ko nang makita ko ang usok. Nagmula ito sa malayong bahagi ng dagat. May nasusunog ba sa dagat? Naitanong ko na lang sa sarili ko at napalunok. Anak, bakit ka nandito? Napasinghap ako nang makita ko si tatay at nakahinga ko ng maluwag nang makita na ayos lang pala siya. Tay, pasensya na't ginamit kong bangka mo. Nag-aalala kasi ako sa iyo dahil may nakita ko na usok. Ay! Napasigaw ako nang biglang gumalaw ang bangka ko at nang tingnan ko ito, nanigas ako sa aking pwesto nang makitang isang kamay na duguan nakakapit sa bangka ko. Ayos ka lang ba anak? Tanong ni tatay at nagsagwan palapit sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ko't namutla. Tay, may kamay. Halos mawalay ang kaluluwa ko sa aking katawan nang may umahon na isang lalaking duguan at kumapit sa bangka ko. Napatakip ako sa aking bibig at hindi ko magawang makapagsalita sa sobrang gulat. Tumingin sa akin ang duguang lalaki na halos hindi na makahinga. Help me! Help me? Pagklaro ko at nang mahinang tumango ang lalaki, winala ko ang takot na aking naramdaman na tinulungan ng lalaki. Dali-dali akong nilapitan ni tatay nang makalapit ang bangka niya sa akin at tiningnan kung sinong hinihila ko. Diyos mio, patay na ba yan? Hindi pa po tay, patulong po ako, ang bigat eh. Sabi ko't gumalaw-galaw pa ang bangka kahit mas naging limitado ang galaw ko. Tinulungan namin ang dugo ang lalaki na mailapag sa bangka at sobrang gulat talaga namin ang makitang duguan at sunog ang damit ng lalaki. Nakapikit pa rin ang mga mata kaya't natatakot kami na baka patay na ito. Kaya naman ay dali-dali naming iniwan ang dagat at ginising si nanay. Diyos mio! Napatakip si nanay sa kanyang bibig nang makita niyang hawak-hawak namin ng isang lalaking walang malay. Saan niyo naman napulot yan? Diyos ko, ang daming sugat. Gamutin niyo po siya, Nay. Anikot pinahiga sa kama ko ang lalaki. Nakita po namin sa dagat eh. Buhay pa yan. Diyos ko, kunin niyo mga dahon ko. Dali! Halos hindi kami natulog para lang matulungan at magamot ang lalaki.
Sunog ang damit nito kaya't kailangang palitan. At dahil si tatay lang naman ang tanging lalaki sa amin, kay tatay na damit ang isinuot. Hindi namin sinuotan ng brief dahil hindi naman namin kaya na pati brief ay tanggalin. 2 linggo yata na ganun ang binata. Walang malay, ngunit sabi ni nanay nagamot na ang mga sugat niya. Hindi muna namin ni-report sa barangay ang lalaki dahil hinihintay namin tong magising. Seryoso kasi ang nangyari sa kanya. Duguan, nasunog ang damit at may mga sugat pa. Kaya hihintayin namin siyang magising bago namin i-report ang kanyang kalagayan. Anak, hindi ka ba sasama sa akin? Magtitinda tayo ng isda sa palengke. Ani nanay sa akin nang pumasok ako sa kwarto ko na tanging tuwalya lang nakapulupot sa aking katawan. Dumiretso ako sa cabinet ko para maghanap ng damit. Sinulyapan ko ang lalaking wala pa ring malay na nakahiga sa kama ko't napapabuntong hininga. Kailan kaya siya magigising? Sasama po ako, Nay. Magbibihis lang muna ako. Ani ko saka binilisan ng pagkuha ng pantit bra at iba pang susuotin. Baka kasi magising biglang lalaki at maabutan niya ako rito. O siya, sige anak, bilisan mo riyan. Opo, Nay. Sa sobrang pagmamadali ko, aksidente kong nahulog ang tawas kaya't kinakailangan kong yumuko para kunin ito. At nang makuha ko, namilog ang mata ko nang makita kong gising na palang binata at bilog na bilog ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Ano? Pili ko sa takot at muntik pang matanggal sa akin ang tuwalya. Manyak! Manyak! Sigaw ko at kung ano-ano na lamang ang pinagtatapon ko sa lalaki. Hindi ko na malaya na pati ang hawak kong pantit bra na itapong ko na sa kanya. Anak! Ano nangyayari? Diyos ko! Ani nanay at agad lumapit sa lalaki na ngayon ay umiilig sa mga tapon ko. Tama na yan, Serena! Pulang-pula ng buong mukha ko dahil sigurado ko na may nakita siya sa akin kasi namilog ang mata niya. Ano ba? Kay babae mong tao nagtatapong ka ng pantit bra sa lalaki? Sermon ni nanay at itinapon pabalik sa akin ang brat panty na naitapon ko. Doon ka sa kabila magbihes! Sobrang sama na ng tingin ko sa lalaki bago ko nagmamadaling lumabas. Hindi ko alam kung may nakita ba siya pero hiyang-hiya ako. Ngunit sana talaga wala siyang nakita at nagulat lang na may tao. Kasi kung hindi, gusto ko na lang magpalunod sa dagat. Hindi natuloy ang pagbebenta namin ng isda ni nanay sa palengke dahil sa paggising ng lalaki. Raiko ang pangalan niya at galing siya sa sumabog na yate. Ayon sa mga sagot niya sa mga tanong ni nanay. Halata pa rin ang gulat sa kanyang mga mata. San ba siya gulat? Sa nakita niya ba kanina o sa nangyari sa kanya? Iho, gusto mo bang i-report namin ang nangyari sa'yo? Baka kasi may naghahanap na sa'yo eh. Hinintay ka lang namin na magising. Ani nanay, kung gusto mo makitawag tayo sa tindahan. No. Ani Raiko habang nakayuko. Huwag niyong sasabihin sa lahat ang tungkol sa akin. Abay bakit naman? Sinabi mo kasi na galing ka sa sumabog na yate. O ibig sabihin may naghahanap na sa'yo. Baka hinahanap ka na ng magulang o ng girlfriend mo. Don't tell anyone about me, please. My life is in danger. Sabi ng lalaki sabay tingin sa amin. Kung pwede, can I stay here for a while? Don't worry, I will pay. Nagkatinginan kami ni nanay. Ano raw anak? English ng English eh. Hindi ko siya maintindihan. Napangiwi ako sa sinabi ni nanay at napabuntong hininga. Sabi ho niya pwede bang dito muna siya tutuloy? Magbabayad po siya. Pag-translate ko at nang tingnan kong lalaki, ay nasa akin na ang kanyang tingin. Abay oo naman iho, wala namang masama ron. Ani nanay at na-excite pa. Pero pasensya na agad sa mga pamumuhay namin dito ha. Hindi sosyal. Mukhang galing ka pa naman sa marangyang buhay. It's fine. Thank you for your kindness. Anang lalaki sa katipid ng ngumiti. Nanirahan nga sa amin ang estrangherong lalaki at mukhang nagustuhan agad siya nila nanay at tatay dahil bukod sa mabuti nitong ugali, marunong magluto ito. Kaya't sobrang nagustuhan siya nila nanay at tatay na halos makalimutan nila na may anak sila. Iho, nilabhan pala namin ang sunog mong damit, lalo na itong brief mo.
Ani nanay at ipinakita kay Raikong nalabhan na brief. Kaso may butas dahil sa sunog. Ayos lang ba na ipatahi ko kay Serena? Magaling naman siyang manahi eh. Pumulang pisngi ni Raiko sa kahiyang-hiyang tumango. Yes, it's fine. Wika niya sabay tingin sa akin. Kung ayos lang ba sa kanya? Ay naku, ayos lang yan sa kanya. Ani nanay at itinapon sa pagmumukha ko ang brief na siyang ikinainis ko. Nay naman. Sus? Hinila nito si Raiko. Halika na iho. Alam kong gustong gusto mong sumasakay sa bangka kasi palagi kang nakatingin doon nung nakaraan. Kaya't alika na, hayaan mo na yung anak ko sa brief mo. Pagbalik mo maayos na yan. Padabog kong kinuhang brief saka dumiretso sa makina. Buisit. Simula nang tumuloy ang lalaking yan dito ay palagi na akong inaalipin ni nanay. Tapos na yung brief mo. Ani ko saka ibinigay ko sa kanya nang makabalik siya galing sa pagsakay sa bangka. Pwede mo na yung masuot. Thank you. Anya sa mababang boses. And thanks for saving my life. I owe my life to you. Tumango ako. Welcome. At saka huwag kang mag-English dito kasi hindi ka maintindihan ng mga magulang ko. Elementary lang ang natapos nila kaya't ikaw ang mag-adjust. Inirapan ko siya pagkatapos at saka iniligpit ang makina sa pagtatahi. Serena. Natigilan ako nang banggitin niya ang pangalan ko. Napatingin ako sa kanya. O bakit? That's your name, right? Oo, bakit? Kinagat niya ang ibabang labi niya. Gusto ko lang mag-sorry. Kumunot ang noo ko. Ha? Para saan? Hindi ko sinasadya na makita ang puwet mo noong magising ako. Diretsahan niyang sabi na ikinabilog ng mga mata ko. Hindi ko sinasadya. Sabi ni! Sigaw ko't sinipa siya sa tuhod kaya't napatalon siya sa sakit. Ouch! Ouch! Dinuro-duro ko siya. Manyak ka? Nakita mo pala? Baka gusto mong ibalik kita sa dagat ha? Nagulat ako nang hawakan niyang kamay ko. I'm sorry, hindi ko naman sinasadya eh. Ilang gabi akong hindi makatulog dahil doon. At ngayon lang ako nagkalakas ng loob na kausapin ka. Pasensya na. I thought I was just dreaming that time. Pero don't worry, wala akong nakitang iba bukod doon. Pasensya na. Pulang-pula na talaga ang mukha ko sa hiya at kung pwede lang bugbugin ang pagmumukha ng lalaking to, ay ginawa ko na. Pero hindi ko naman magawa dahil alam ko na hindi pa totally healed ang sugat niya at magkakasala pa ako. Naka-adjust naman ako kalaunan sa ugali ng lalaki. Lalo na nang lumagpas na siya ng 1 buwan sa amin. Mababait naman ang mga magulang ko kaya tinuring siyang parte ng aming pamilya. At siguro, maituturing ko na swerte ang pagdating ni Raiko sa buhay namin. Dahil simula nang dumating siya, marami na akong customer sa pagtatahi. Kadalasan pa nga'y mga babae. Kaya't naisipan ko na gamitin siya at itrap sa kasalanang nagawa niya sa akin. Para mapatawad na kita sa paninilip mo sa akin last month, pumuesto ka lang sa gilid ng aking makina habang nagtatahi ako. Dapat smile ka lang palagi para kiligin yung customer ko at babalik rito para magpatahi ulit sa akin. Anikot pinilit ko na pinaupo si Raiko sa upuan para pumuesto. Gamit na gamit ako ah. Anya sabay nguso. Ang tagal na nun, Serena. Alam ko at para hindi ko i-report ang nangyari sa'yo, gagawin mo ang gusto ko. Sabi ko sabay ngisi. Natulala siya sa akin. Smile ka lang. Ani ko. Huwag ka mag-alala, magkakapera ka rin naman eh. Hindi naman libre ang serbisyo mo. Bago pa man makaalma si Raiko, dumating na ang customer ko na si Kelly. OMG! Totoo nga! May assistant kang pogi, Serena! Kilig na sambit ni Kelly na halos himatayin na nang makita ang gwapong mukha ni Raiko. Ngumiti ako't sinalubong siya. Pasok ka, Kelly, para masukatan ka. O sige! Parang uod na binubudburan ng asin si Kelly na pumasok at umupo sa tabing upuan ni Raiko. Kita ko ang pagmamakaawang tingin ni Raiko sa akin kaya't nginitian ko siya. Raiko, tinuruan na kita sa pagsusukat, hindi ba? Tanong ko sa kaibinigay sa kanyang tape measure. Pakisukatan mo na si Kelly. Tili agad ni Kelly excited na excited sa sinabi ko. Hindi ako marunong. Ani Raiko at masama ng tingin sa akin. Akala ko ba uupo lang ako rito? Akala mo lang yun.
Anikot puwersahan siyang pinatayo. Sige na, malaki magbayad yang si Kelly. Hindi ba, Kelly? Sunod-sunod na tumango si Kelly. Yes! Yes! Dress kasing papatahi ko sa kanya, Mr. Pogi. At kapag susukatan mo ko, mas lalo lamang ako mai-inspire na magpatahi rito. May tip pa kayo. Lumaki ang ngiti ko. Talaga ba, Kelly? Oo, basta si Mr. Pogi ang susukat sa akin, ha? Tumango ako. Oo naman. Kahit labag sa kalooban ni Raiko, sinunod niya ang gusto ko. Sinukatan niya si Kelly na halos hihimatayin na sa kanyang pwesto. Magandang gamitin nga ang lalaking to sa pananahi ko. Ignorante kasi ang mga tao dito sa amin, lalo na ang mga kababaihan ng pogi. Kasi rare species yan dito. Walang masyadong pogi sa lugar namin. Kaya't nag-ala tourist spot ang bahay namin simula nang mapadpad si Raiko dito. Raiko, kain na. Isasama kita mamaya sa palengke. Wika ko sabay ngisi sa kanya. Alam kong pagod ka na. Sinamaan niya ako ng tingin. Kung hindi mo lang niligtas ang buhay ko, hindi ko hahayaan na gagawin mo yun sa akin. Napairap ako. Hoy, nanilip ka sa akin last month at para maging maganda ng pagsasama natin dito, dapat sundin mong gusto ko. Hindi pa rin kita pinapatawad kahit paborito ka ng mga magulang ko. Napailing naman siya sa kaumupo na sa tapat ng upuan ko. Hindi naman ako magtatagal sa bahay niyo. Anyan kinatigil ko. Babalik din ako sa amin. Naghahanap lang ako ng tiyempo. Hindi ka naman kasi nagbabayad. Sabi mo magbabayad ka kapag titira ka dito. Ngunit hindi mo pa binabayaran ang first payment mo. Ani ko. Kaya tulungan mo na lang ako sa negosyo ko para hindi mo na kailangang magbayad. Matapos namin kumain ay nagbihis na kami para magtungo na sa palengke. Ngunit hindi pa man kami umaalis, bigla na lamang may dumating sa bahay na hindi ko inaasahan. May dala siyang bulaklak at paper bag at malaki ang ngiti niya sa labi. Si Rina. Umawang ang labi ko nang makita ko siya rito. Siyan? Ngumiti siya lalo nang binanggit ko ang kanyang pangalan. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka? Nandito ko kasi binibisita kita. Matagal na rin simula nung nagkita tayo Nandito ko kasi I want you back in my life. Kumuyom ang kamao ko. Bakit ka babalik sa buhay ko? Tapos na tayo, Sian. Wala ka nang babalikan. Serena, umalis ka na nga, Sian. Pagputol ko sa kanya. Wala na akong balak na bumalik pa sa buhay mo. Bakit? May iba ka na ba? Derechahan niyang tanong. Totoo ba yung naririnig ko na may kalib-in kang lalaki rito? Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Saan mo narinig yan? So totoo nga. Umigting ang panga niya. Akala ko pa naman matino kang babae, Serena. Nakipaghiwalay ako sa'yo noon dahil ayaw sa'yo ng magulang ko dahil mahirap ka lang. Pero ngayon, gusto kong bumalik sa buhay mo kasi ipaglalaban na kita. Tapos maririnig kong balita na yun Wala na akong pakialam sa opinion mo, Sian. Ani ko sa kamahina siyang itinulak. Iniwan mo ako kasi mababang tingin mo at ng magulang mo sa akin. Hindi ko rin kailangan ng paglaban mo. Dahil ramdam ko na rin naman sa relasyon natin na wala akong laban. Kaya umalis ka na, Sian. Di kita kailangan. Serena, bigyan mo naman ako ng pagkakataon Serena. Namilog ang mata ko nang biglang sumulpot si Raiko kaya't napaatras si Sian sa gulat. Napalunok ako. Tara na. Nagulat ako nang hawakan ni Raiko ang aking kamay. Umalis na tayo. Nagkatinginan kami ni Raiko. Siya ba yung kalib-in partner mo, Serena? Hindi makapaniwalang tanong ni Sian at nabitawan pa ang hawak niyang bulaklak. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko dahil lunod na lunod ako ngayon sa mga titig ni Raiko. Serena. Yes, I am her live-in partner. Bigla ang sabat ni Raiko na siyang ikinasinghap ko. May problema ka ba ron? Serena, umalis ka na, Sian. Dalhin mo yung bulaklak mo't umalis ka na. Huwag ka na rin magpapakita pa sa akin. Anikot hinigpitan ng pagkakahawak kay Raiko. May lakad pa kami ng boyfriend ko. Rumihistro sa mga mata ni Sian ng sakit. Kahit ako'y nasasaktan ako dahil mahal na mahal ko si Sian. Pero kailangan ko na siyang i-let go dahil hindi siyang para sa akin. Serena, umalis ka na, Sian! Sigaw ko't halos maluha na. Huwag ka nang bumalik pa! Nang umalis si Sian,
ay napaupo naman ako sa buhangin. Nanghihina ang aking mga tuhod dahil sa nangyari at tuluyan ng tumulo ang luha sa mga mata ko. Yumuko si Raiko at pinunasan niya ang luha sa aking mata. Nagulat ako sa ginawa niya. Bakit iniiyakan mong lalaking yun? Ang pangit nun para iyakan mo. Anya. Raiko. Don't cry. Hindi na talaga kita tutulungan sa negosyo mo. Natawa ako sa sinabi niya at mahina siyang pinalo. Ewan ko sa'yo. Don't cry na. Kung ano man ang ginawa ng lalaking yun sa'yo, huwag mong iyakan. Angit nun eh. Pinalis ko ang sarili kong luha at napabuga ng hangin. Boyfriend ko si Sian ng 1 taon. Niyaya niya ako ng kasal nang mag-first anniversary kami. Siyempre dahil mahal kong tao pumayag ako. Pagkukwento ko. Pero ayaw ng magulang niya sa akin. Nang ipakilala niya ako, pinahiya ako ng magulang niya. At siya mismong boyfriend ko. Pinahiya niya rin ako sa lahat ng mga bisita niya at hiniwalayan. Natahimik si Raiko kaya't nagpatuloy ako. 3 buwan na rin ang nakalipas mula na mangyari yun at ngayon lang kami nagkita ulit. Ani ko. At ayoko na siyang balikan. Napabuga siya ng hangin. Medyo parehas pala tayo ng sitwasyon. Napalingon ako sa kanya. Ha? May girlfriend din ako ng 2 taon. Pagkwento niya. At ilang beses ko na rin siyang inayang magpakasal ngunit ilang beses din akong tinanggihan. Umawang ang labi ko. May tatanggi pa ba sa pagmumukha mo? Meron. Anya. Hindi naman ako gwapo. Gwapo ka kaya? Ani ko. Nagagwapuhan nga ako sa'yo eh. Sumilay ang ngiti sa labi niya. Talaga? Napatakip ako sa aking bibig nang ma-realize kong sinabi ko. Hindi. Sinabi mo nagagwapuhan ka sa akin eh. Joke lang yun. Natawa siya at sumeryoso ang kanyang tingin sa akin. Huwag kang mag-alala. Nagagandahan din naman ako sa iyo eh. Natigilan ako at naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko sa kanyang sinabi at agad na paiwas ng tingin. Serena. Paano kung sasabihin ko sa iyo na gusto kita? Na interesado ako sa iyo? Maniniwala ka ba? Gulat ko siyang binalingan. Ha? Siyempre hindi. Ba't mo naman ako magugustuhan? Wala ka bang standard? Meron. At humilig siya papalapit sa akin. Kaya't kinabahan ako. Standard ko, mahaba ang buhok, matangos ang ilong, brown ang mga mata, makapal ang kilay, morena, matangkad. At bumaba ang kanyang tingin sa labi ko. Mapupula ang mga labi. Mahina ko siyang itinulak palayo sa akin at umayos ng upo. Tinawanan ko rin siya. Huwag kang nagbibiro dyan, Raiko. May kasalanan ka pa nga sa akin kaya... Why don't we date, Serena? Tanong niya. Parehas naman tayong single at panigurado ako na pinagkalat na ng ex mo tungkol sa ating dalawa na live-in partners tayo. Why don't we try? Nababaliw ka na ba, Raiko? Ba't ko gagawin yun? Because I like you. Anya. And I want to date you. Hindi ako naniniwala sa'yo. Asiko. Huwag mo nga ako mabiro-biro. Then I'll make you believe that I like you. Seryoso niyang sabit umusog papalapit sa akin. Anong gagawin mo? Nang tuluyan na siyang nakalapit sa akin ay hinapit niya ang bewang ko at siniil niya ako ng isang matamis na halik sa labi. Naistatwa ako sa aking pwesto at hindi man lang nakapag-react agad sa sobrang gulat. Kahit na humiwalay ang kanyang labi sa akin ay ganun pa rin ang reaksyon ko. Ngumiti siya sa akin at saka tumayo na. Tara na, pupunta pa tayong palengke, di ba? Hindi na mawala sa isip ko ang ginawa niyang paghalik sa akin. Kahit nasa palengke kami ay nag-space out ako. Kaya nang pag-uwi, pansin na pansin ni nanay ang pagkatulala ko. Ayos ka lang ba? Tanong ni nanay. Tulala ka riyan. Napakurap-kurap ako. Ayos lang, nay. Inayos kong sarili ko saka nagpatuloy na sa pagtatahi. Pinuntahan ka raw dito ni Sian. Anong ginawa niya sa'yo? Natigilan muli ako. Nay, alam kong may nararamdaman ka pa sa binata na yon pero maawa ka sa sarili mo. Alalahanin mo ang ginawa niya at ng pamilya niya sa'yo. Bilang isang ina, masakit sa akin na makita kang nasasaktan at pinahihiya.
Nay, hindi ho sa ganon. Alalahanin mo rin ang estado natin sa buhay. Mahirap lang tayo kaya't mababa talagang tingin sa atin ng mga kagaya ni Sian na may kaya sa buhay. Naibaba ko ang tingin ko sa tinatahi ko sa makina. At narinig ko na kaya umalis si Sian kasi sinabi raw na may kalibin ka na raw? Ani nanay. Sinabi ba yun ni Raiko? Napalunok ako. Sinabi niya lang yun, Nay, para umalis na ho si Sian. Makulit ho kasi siya eh. Gustong makipagbalikan. Bumuntong hininga si nanay. Hay, natural lang talaga na maghahabol sa iyo yon dahil maganda ka anak. Pero wag mong pangarapin ang kagaya ni Sian. Masisira ang buhay mo. At pati na rin yan si Raiko. Namilog ang matakot gulat na binalingan si nanay. Nay, alam ko na wala kang pagtingin sa binatang yon. Kahit mabait yun anak, wag kang pumatol sa kagaya niya. Ha? Nay, kahit hindi ko pa masyadong kilala si Raiko, hula ko na kung anong klaseng buhay ang meron siya. Gaya ni Sian, mayaman yan siya. Kaya kung gusto mong tahimik ang buhay mo, wag mo na lang silang pangarapin. Hindi ko maiwasan ng maging malungkot sa sinabi ni nanay. Opo, Nay. Sabi ko't saka nagpatuloy na sa pagtahi. Sinubukan kong iwasan si Raiko simula ng halik na iyon. Pero maliit lang naman ang bahay namin, kaya't hindi talaga maiwasang magkita kami. Kaya nang sasabay sana siya sa akin nakakain, tumayo ako agad at umalis. Nang nasa sala ako't nakaupo, umalis ako agad at umalis. Hanggang kailan mo ba ako iiwasan? Tanong ni Raiko nang akmang iiwasan ko sana siya sa bakuran. 1 linggo nang nakakalipas simula nang iwasan ko siya at mukhang naiirita na siya sa pag-iwas ko. Kaya't lakas loob niya na akong tinanong. Hindi kita iniiwasan, sambit ko. Marami akong ginagawa, Raiko, kaya saka na tayo mag-usap. Nang akma na akong papasok sa loob ng bahay, hinawakan niya ang kamay ko na nagpatigil sa akin. Gusto mo ba na umalis na lang ako para hindi mo na ako kailangang iwasan? Malamig niyang tanong. Napatingin ako sa kanya. Ha? Anak? Nariyan ka ba? Namilog ang mata ko nang marinig ko ang boses ni nanay. Nataranta ako at hahablutin ko na sana ang kamay ko mula sa pagkakahawak ni Raiko. Nang bigla niya akong hinila papasok sa banyo sa labas at saka sinara ito. Ano ginagawa mo? Tinakpan niyang bibig ko at sinenyasan na tumahimik. Serena? Anak! Nanatiling bilog ang mga mata ko habang nakatingin kay Raiko na mariin nang nakatingin sa akin. Nasa loob kami ng masikip na banyo. At kami lang dalawa. Bukod ron, natatakot ako na baka madatnan kami ni nanay. Serena talaga oh, iniwan ba naman ang nilalaban? Narinig kong sabi ni nanay. Nang wala na kaming marinig na ingay, saka pinakawalan ni Raiko ang aking bibig. Bakit mo ba ito ginagawa? Hindi ko gustong pag-iwas mo sa akin, Serena. Anyat nang lalabas ako, nilak niya agad ang pinto at hinigpitan ng pagkakahawak upang hindi ako makalabas. Ano ba? Gusto kita. Anyat seryoso na siyang nakatingin sa akin. Wala ka man lang bang sasabihin matapos kong sabihin sa iyong nararamdaman ko? O edi thank you. Asik ko at tinulak siya. Ayan, narinig mo na ang sagot ko ha. Pwedeng lubayan mo na ako? Natawa siya. Hindi yan ang gusto kong marinig. At ano bang gusto mong marinig? Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin at saka hinawakan ang aking baba. Gusto kong marinig kung gusto mo rin ba ako. Bakit ba? Kung ayaw mo sa akin, aalis na ako sa lugar na ito at babalik na sa lugar namin. Anya, wala na rin namang saysay ang pamamalagi ko sa lugar na ito. Kung wala ka namang dapat stay, right? Kaya I want to know your answer whether you like me or not. Kinagat kong ibabang labi ko. Do you like me or not? Tanong niya. Answer my question truthfully, Serena. Magandang araw mga viewers. Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Nang pinilit kong iniwas ang tingin ko ay pilit niya rin akong pinapaharap sa kanya. Kaya naman nang magkatinginan kami ay bigla akong nanghina. Wala na yata akong kawala. Serena. Oo, gusto kita. Pumikit ako matapos kong sabihin yon. Pero hindi ibig sabihin na gusto kita maging jowa. Hindi niya ako pinatapos sa pagsasalita dahil pinutol niya ako gamit ang kanyang mga labi na lumapat agad sa labi ko.
Matapos niya akong halikan, ay bumulong siya sa tenga ko na siyang nagpatindig ng balahibo ko. No excuses, Serena. Akin ka na. Bulong niya at hinalikan ako sa pisngi. Ang dali lang talaga ng panahon. Hindi namin namalayan na hahantong kami sa ganito. Hindi namin akalain na may relasyon pala na mangyayari sa aming dalawa ni Raiko. At iyon ang desisyong hindi ko pinagsisisihan. Umabot ng taon ang relasyon naming dalawa ni Raiko. Hindi na siya umuwi sa kung saan siyang nanggaling dahil masaya na siyang kasama ako. Sekreto nga lang ang relasyon namin dahil sa magulang ko. Pumayag naman si Raiko at umabot din ng taon ang relasyon namin kahit patago. Mahal, aalis pala sila nanay at tatay mamaya. Ani ko, tayo lang dalawang matitira. Ngumiti siya sa akin. O di maganda, para solo na natin ang bahay. Pabiro kong hinampas ang balikat niya. Seryoso ako. Seryoso din naman ako, Serena. Maganda na aalis ang nanay at tatay mo mamaya para masolo na kita. Hoy! Ano pinag-uusapan niyo riyan? Saway ni nanay sa amin at dudang-duda na mga mata. Serena? Po? Medyo lumayo ako kay Raiko sa kabinalingan si nanay. Bakit po, nay? Huwag kang pasaway, Raiko, dito ha. Aalis kami't babalik sa susunod na linggo. Opo, nay. Hindi ako magiging pasaway. Wika ko. Nang umalis na sila nanay at tatay, ay agad akong hinila ni Raiko sa kwarto ko at pinahiga sa kama. Teka lang naman, Raiko. Masyado pang maaga. Pigil ko sa kanya na maghubad na siya ng pantalon at boxers. 6:00 pa lang ng gabi. Mas maganda na maaga tayo magsisimula para makarami. Anyat nalaglag na lamang ang pangako nang maghubad na siya ng brief at iniluwa ang kanyang makapangyarihang sandata. Hindi na bago sa akin ang makita ang kanyang sandata dahil may nangyari na sa amin nang maging kami. Patago nga lang namin ginagawa. Nung una namin, sa banyo naganap dahil hindi na mapigilan ni Raikong sarili niya. Ang ikalawang ganap sa bangka pero wala sa dagat ang bangka at madaling araw yun nangyari. At ang pangatlo ay sa batuhan. Muntik pa kaming mahuli noon. Ngayon lang yata namin magagamit ang kama dahil wala sila nanay at tatay. Sa 1 taon namin na relasyon, na-adapt na rin sa wakas ni Raiko ang lugar. May bigote na rin siya ngayon, pero gwapo pa rin naman. Bukod ron, nagtatrabaho siya bilang security guard sa bahay ng mayor. Ngayong day off niya, sabik na talaga siya. Huwag na nating pigilan ang sarili natin, Serena. Anya, saka dinaganan ako. Miss na kita eh. At napaungal ako nang sinira niya ang pangibabaw na damit ko at dumiretso ang halik niya sa aking bibig. Habang patagal ng patagal, mas lalo lamang nagiging magaling si Raiko sa ganitong bagay at nagugustuhan ko yon. Siyang tipong tao na expert sa ganito kaya't palaging maganda ang experience ko. 3 rounds din kami sa gabing yon at kung hindi pa ako nawalan ng enerhiya ay baka magpatuloy-tuloy pa. Sana matagal pang uuwi ang nanay at tatay mo. Pabirong sabi ni Raiko sa akin at saka yumakap. Niyakap ko rin siya. Raiko. Hindi mo ba namimiss ang dati mong buhay? Hindi ko maiwasan ng magtanong. Matagal ka na sa lugar namin at simula nang makita ka namin sa dagat, hindi ka na umuwi sa inyo. Matagal bago siya nakasagot. Masaya na ako sa inyo, Serena. Anyat mas lalo lamang yumakap. Mas masaya dito kaysa doon. Mas peaceful dito kaysa doon. Natuto akong maging kontento sa buhay ko ngayon dahil sa'yo. Napapikit ako. Mahal kita, Raiko. Napasinghap siya dahil sa sinabi ko kaya't nang magmulat ako, ay nagkatinginan kami. Mahal na mahal, dagdag ko. Hinawakan niya ang mukha ko. Mahal din kita, Serena. Raiko's point of view. Maaga akong umalis kinabukasan upang magtungo sa bayan upang bumili ng pagkain. Sa 1 taon kong pamamalagi sa lugar na ito, nakaramdam ako ng totoong kasiyahan kaya't hindi na ako bumalik sa dati kong buhay. But somehow, I'm still in contact with Celso, my dear friend. Kaya kahit nandito ako, alam ko pa rin ang nangyayari doon. Kuya Russo took over the Lazaro Company. Pati ang negosyo ko nakaka-open lang. Siya nang humahawak. Ikinasal si Vivian sa kanya. Nagmamakaawa na si Celso na magpakita na ako pero kapag bumalik at nagpakita na ako, ibig sabihin, maiiwan ko si Serena.
Hindi ko pa yun kaya. Hindi ko rin naman siya madadala dahil ayokong madamay ang buhay niya. Mahal na mahal ko si Serena. She's the best girl in my life. Hindi ako nagsisisi na napadpad ako rito. Throughout our relationship, mas dam akong pagmamahal. And I felt secured. Kaya naman ngayong masosolo ko siya. I'm planning to take her on a date. I'm planning to make her feel special with me. Damn bro, you're that whip huh? Kaya mong talikuran ng kumpanya mo para sa babae mo? Ani Celso na iritang-irita na. Hindi ka man lang ba naaawa sa mga magulang mo na naghihirap sa kumpanya? Tinawagan ko siya para sana manghiram ng kotse niya pero binungara naman niya ako ng sermon. Celso, ani ko. Let my kuya enjoy his victory. Hindi ko hahayaan na mapasa kanya habang buhay ang kumpanya. Come on, let me live for a while. At isa pa, hindi ko babae si Serena. Girlfriend ko siya. Parehas pa rin yun. Ani Celso sa kabilang linya. I told Vivian about your whereabouts. Napawi ang ngiti ko dahil sa sinabi ni Celso. What? I'm so sorry, Raiko. Pero the company needs you. Hindi mo alam kung gaano kadelikado si Russo sa kumpanya at sa lahat ng ari-arian nyo. He may be an illegitimate child, but he still can do anything sa mga ari-arian. Lalo na't wala ka rito't na ipasa nga sa kanya. Kumuyom ang kamao ko. Si Vivian. Nandyan na si Vivian. Ani Celso. Listen to her, kahit ngayon lang. At ibinaba niya ng tawag. Shit. Napasapo ako sa aking noot na ibaba ang tingin sa bulaklak na bagong bili ko. Wrong timing. Ngayon ko na lang masosolo ng husto ang girlfriend ko. Ngayon pa darating ang problema. Raiko, natigilan ako nang makita kong isang pamilyar na babae na kalalabas lamang ng van. Nakita kong pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. At agad siyang tumakbo sa akin. Raiko! Anya, at nang makalapit ay agad na yumakap sa akin. Buhay ka! Buhay ka, Raiko! At humagulgol siya sa balikat ko. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Anya, at saka tiningnan ako. Totoong buhay ka nga! Vivian! Umuwi ka na, Raiko. Bumalik ka na. 1 taon kang nawala. 1 taon ding naging miserable ang buhay ng lahat ng mga nakapaligid sa'yo. Vivian, I'm still... Nagmamakaawa ako sa'yo. Bumalik ka na. Kunin mo ang nararapat sa'yo. Save your wealth, Raiko. Ibebenta ni Russo ang kumpanya. Pati ang mga ari-arian ng mga magulang mo, ibebenta rin niya. At pagkatapos aalis kami sa bansa. Dadalhin niya ako sa ibang bansa, Raiko. Please, maawa ka. Umigting ang pangakot na ikuyom kong kamao ko. Damn you, Kuya Russo. Damn your greediness. Sinabi ko kay Vivian na babalik ako. Ngunit sinabi ko rin na kailangan niya munang mauna dahil may aasikasuhin pa ako. Alam niya na may girlfriend ako at ramdam ko ang pagkabitter niya sa bagay na yon. Pero wala na siyang magawa dahil wala na kami. Umuwi na ako kay Serena at agad siyang niyakap. Oh, nangyayakap ka agad? Ayos ka lang ba? Tanong niya. At nang maibaba niya ang tingin niya sa dala kong bulaklak, lumiwanag ang kanyang mga mata. Para sa akin ba to? Tanong niya. Tumango ako at ibinigay sa kanya ang bulaklak. Oo, para sa iyo, mahal. Ani ko saka tumabi sa kanya. May dala akong pagkain. Gusto mo na bang mamangka? Doon na lang tayo kakain. Nakita kong excitement sa mga mata ni Serena at agad na tumango. Oh sige. Dala mga binili kong pagkain. Nagtungo kami sa bangka ng tatay ni Serena at saka itinulak ito patungo sa tubig. Binuhat ko rin si Serena upang maisakay siya sa bangka. First time yata natin ang mamangka na may pagkain ah. Anya nang makasakay na ako at nagsagwa na. Date ba to? Tumango ako. Oo, date natin to, Serena. Maganda siguro kapag kasal na tayo, no? Hindi na natin kailangang magtago. Napatingin ako sa kanya. Raiko. Tiningnan niya ako. Bala ko nang sabihin kila nanay at tatay ang tungkol sa relasyon natin. The heck? Hindi pa talaga ako pwedeng umalis. Hindi pa. Not now. Ayaw mo ba? Tanong niya nang mapansin ang reaksyon ko. Ayoko na kasing itago pa, Raiko. Serena. Hininto kong pagsagwan ko at seryoso siyang tiningnan.
May sasabihin ako. Ano yun? Matagal bago ako nakasagot. Aalis na ako. Namilog ang mata niya. Ha? Babalik na ako sa amin. Dagdag ko pa. Natulala siya sa sinabi ko. Serena, ibig bang sabihin ito? Makikipaghiwalay ka na sa akin? Of course not. Agad kong sabi at hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi kita iiwan. Bakit ka aalis? Akala ko ba'y kontento ka na rito? Bakit ka aalis? Kinagat ko ang ibabang labi ko. May aasikasuhin ako sa amin. Hindi nagsalita si Serena kaya't kinabahan ako. Serena, babalik ka naman hindi ba? Tanong niya at kita ko na nangilid na ang luha sa kanyang mga mata. Babalikan mo ako, Raiko? Oo, babalik ako. Babalik ako dahil nandito ang kaligayahan ko. Tumango siya. Sige. Sige? Oo, umalis ka na. Nag-iwas siya ng tingin. Ayos lang. This is so hard. Kung pwede lang nadalhin si Serena sa amin ay ayos lang. Pero natatakot ako para sa kanya. Knowing Kuya Russo, he'll find my weakness para makuha niya ang gusto niya. At hindi ko yun hahayaan na mangyari. Serena, banggit ko sa pangalan niya. Umarap ka muna sa akin. Pagharap niya ay tumulo na ang luha sa kanyang mga mata. Ngayon na nga lang tayo makakapagsulo eh. Aalis ka naman. Anya, ang pangit mong kabanding. Natawa ako saka hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. Hindi ka naman mag-iisa. Ani ko, saka inilabas na ang singsing na matagal ko nang hinanda para sa kanya. Kasama mo ito sa paghihintay sa akin. Mas lalo lamang tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang makita ang singsing. Raiko! Ikaw ang gusto kong pakasalan at sana wag mo kong tanggihan. Ani ko. Hindi kita tatanggihan. Anya, at saka pinalis ang luha sa kanyang mga mata. Mahal kita eh. Matapos niyang sabihin yun sa akin ay isinuot ko sa kanyang daliri ang singsing. Mahal din kita, Serena. Sabi ko, matapos maisuot at hinalikan ang likod ng kanyang kamay kung saan naroroon ang singsing. Sobrang mahal. Tinapos namin ang buong araw sa pagdidate sa dagat. Sinulit ko na ang buong araw ko sa babaeng mahal ko dahil hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Nasa kanya lang atensyon ko buong araw hanggang sa pagtulog niya. Hinaplos ko ang kanyang buhok at kahit sa pagtulog, nakahawak pa rin ang kanyang kamay sa akin. Babalik ako, Serena. Ani ko habang nakatingin sa mahimbing na natutulog na si Serena. I'll make things right. At kapag maayos ng lahat, babalik ako't dadalhin kita roon. Hinalikan ko siya sa huling pagkakataon sa noo bago ko siya nilagyan ng maayos na kumot. Babalik ako, Serena. Muling sabi ko bago ko lumabas sa kwarto niya saka tinawagan na si Celso. Bro, handa ka na ba? Agad na bungad niya. Oo, handa na ako. Babalik na ako upang kunin ang nararapat para sa akin. Ani ko saka umalis na sa lugar na may bigat na dinadala sa aking dibdib. Serena's point of view. Tulala ako habang nakatingin sa kawalan. Nagising akong wala na si Raiko sa aking tabi. Hindi ko inaasahan ang biglaang desisyon kasi nasa isip ko na dito na siya sa lugar na ito habang buhay. Pero kahit sinabi niya yon, kahit gustuhin man niya na dito siya, hindi pa rin maiwasan na lingunin pabalik ang pinanggalingan. Kaya tanging singsing na lamang naging pag-asa ko sa kanyang pagbabalik. Hindi ko alam kung hanggang kailan pero maghihintay ako. Nalaman ni nanay at tatay ang tungkol sa biglaang pag-alis ni Raiko sa bahay. At gaya ng nararamdaman ko, nalungkot din sila. Sayang naman. Ang tagal na nating kasama rito tapos biglaan na lamang aalis. Oo nga, sang-ayon ni tatay. Ngunit babalik pa naman siya rito, Serena, hindi ba? Sinabi niya yun sa'yo? Tumango ako't hindi na mapigilan ng emosyon. Lumuha ako sa harapan nila. Anak! Sabay nilang sabi sa kadinaluhan ako. Bakit? Napahagulgol na ako. Nay! Tatay! Bakit?
Hinawakan ni nanay ang mukha ko. May masakit ba sa'yo? Mahal ko po si Raiko. Sorry po. Napayuko ako. Mahal ko po siya, Nay. Kaya po kumiyak ngayon. Akala ko'y magagalit sila sa akin dahil binalaan nila ako noon, ngunit nagulat na lamang ako nang bigla akong niyakap ni nanay. Matagal ko nang alam yan, ani nanay. Sinabi ng binata na may relasyon kayo at nangako na pakakasalang kanya. Mas lalo lamang bumuhos ang luha sa aking mata dahil sa sinabi ni nanay. Alam na pala nila. Lokong Raiko na ito ah. Alam na namin anak, ani tatay. Kaya huwag ka nang umiyak yan. Hindi kami galit sa'yo. Inaasahan ko rin naman na mangyayari ito dahil mabuting tao si Raiko. Naiyak ako lalo at saka niyakap ang mga magulang ko ng mahigpit. Lumipas ang 1 buwan. Hindi pa rin bumabalik si Raiko at wala pa rin akong balita sa kanya. 1 buwan na rin akong nangungulila. 1 buwan na akong naghintay. Kaya naman napagdesisyonan ko na dumayo sa bayan para hanapin si Raiko. Anak, huwag kang padalos-dalos. Hindi mo alam kung nasan si Raiko. Ani nanay habang nakita niyang may dala na akong bag. Anak! Nay, binalingan ko si nanay. Kung hindi ko susubukan, baka habang buhay ko nang hindi makikita si Raiko. Oo, misteryoso pa rin siya sa akin kahit 1 taon ko na siyang nakakasama. Kaya hahanapin ko siya. Nag-aalala na ako sa kanya eh. Anak, parehas kaming natigilan nang may biglang kumatok sa pinto. Bigla akong nabuhayan dahil baka si Raiko na yun. Binuksan ko ang pinto ng aming bahay. Raiko! Tawag ko nang makita ko si Raiko. Hala, nandiyan na si Raiko! Ani nanay at natigilan din nang makitang lalaki sa harapan namin. Napalunok ako nang may napansin ako. Hindi man lang ako na-excite. Ngumisi ang lalaki. Hindi ako si Raiko. Napaatras ako. Sino ka? At anong kailangan mo? Hindi ikaw si Raiko, iho? Ani nanay. Medyo magkahawig kayo. Ngumisi lalo ang lalaki na kamukha ni Raiko. Allow me to introduce myself. Anya. Ako nga pala si Russo Lazaro. You can call me Russo. Nakatatandang kapatid ako ni Raiko. Talaga? Tumango siya. Oo. At ikaw si Serena Mendez, hindi ba? Ikaw ang nagligtas sa buhay niya. Nasaan na siya ngayon? Bakit ikaw nandito? Tanong ko. Nandito ako dahil inutusan ako ng kapatid ko na bisitahin ka rito. Anya. Siya'y nag-aalala dahil may iniwan siyang magandang dilag dito sa maliit na lugar na ito. Gusto mo ba siyang makita? Sunod-sunod ang aking pagtango. Oo. Gusto ko siyang makita. 1 buwan ko na siyang hindi nakikita eh. Magaling. Nandito ako dahil inutusan nga ako ng kapatid ko. Ang sabi niya, susunduin daw kita. Dadalhin kita sa kanya, Miss Serena. Nakita kong pag-aalinlangan sa mga mata nila nanay. Sigurado ka ba, anak? Ngayon pa lang natin nakitang binata na yan. Kapatid siya ni Raiko, Nay. Ani ko't hinawakan ng kamay niya. Sasama ako sa kanya para makita ko na si Raiko, Nay. Anak, pagbigyan niyo na po ako. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako't hindi ako pababayaan ni Raiko doon. Tumango si nanay at saka niyakap ako. O sige anak, mag-iingat ka ha? Opo, Nay. Sumama ako sa kapatid ni Raiko na si Russo. Isinakay niya ako sa sasakyan niya at saka bumiyahe na kami. Habang bumabiyahe kami, ay tanong siya ng tanong. Paano mo nga pala niligtas ang kapatid ko, Miss Serena? Tanong niya sa akin. Nakita ko po siya sa dagat. Kumapit siya sa bangka na sinasakyan ko. Pagkukwento ko. Duguan siya at sunog ang damit. Tingin ko'y galing siya sa isang sunog sa dagat. Kita ko na humigpit ang hawak ni Russo sa kanyang manibela. Naaalala ko yun. Kaarawan yun ni Raiko eh. Namilog ang mata ko. Kaarawan niya yun? Tumango siya sa akin. Oo, nasa yate kami na pagmamay-ari niya. Yate? Ang gara naman. Hindi mo ba alam na mayaman si Raiko? Taas kilay na tanong niya sa akin. Hindi ko naman tinatanong kung gaano siyang kayaman, pero masasabi ko sa pananamit niya noong nakita namin sa dagat na may kaya siya.
Pero hindi ko akalain na mayate pala siya. Raiko is a businessman, Miss Serena. Isa siyang malaking kawalan nang bigla siyang mawala. Napalunok ako. Alam mo ba kung bakit siya duguan at sunugan? Tanong niya. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan sa tanong niya. Hindi. Bakit? Alam mo ba kung ano nangyari kay Raiko dati? Hininto ni Seruso ang sasakyan sa tabi at saka binalingan ako. Oo, alam ko. Sumabog ang yate na sinasakyan niya. Napasinghap ako. Kaya pala. At alam mo bang kung sino ang nagpasabog nun? Ngumisi siya nang itanong niya sa akin yon. Mas lalo akong kinabahan dahil parang alam ko na kung saan tutungo ang usapang ito. Sino? Itinuro niya ang sarili niya. Ako! Nalaglagan pang ako sa kanyang isiniwalat at nakaramdam ako ng takot. Bago pa man ako makapagsalita, ay bigla na lamang siyang lumapit sa akin saka tinakpan ng ilong at bibig ko ng isang panyo. Sinubukan ko siyang itulak palayo sa akin ngunit mas idiniin niya pang panyo sanhi ng pagkahilo ko. Masyado kang inosente sa mundo namin, Miss Serena. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Sambit niya bago unti-unting pumikit ang aking mga mata. Nagising ako sa isang kwarto na walang kahit na anong gamit. Nakatali ang aking mga kamay at paa. Pati ang aking bibig ay may tape. Bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Seruso na ngayon ay may malaking ngiti sa labi. May dala siyang cellphone at ang isa ay baril. Namilog ang mata ko sa aking nakita at mas lalong natakot sa aking buhay. Gising ka na pala, Miss Serena! Anya, at nang makalapit sa akin ay tinanggal niya ang tape sa bibig ko. Magsalita ka! Bakit mo ito ginagawa? Napaubo ako. Gusto ko lang namang makita si Raiko eh. Napasinghap ako nang bigla niya akong sinampal. You're pathetic! You think papatulang ka talaga ng kapatid ko? You're not even rich and classy. Kumirot ang puso ko sa sinabi niya. Muli kong naalala ang pamilya ng dati kong karelasyong si Sian. Kung papaano akong dinown ng pamilya niya. At gaya ng sabi niya ngayon, ganito rin ang binatong salita sa akin dati. Bakit mo ako dinala rito kung ganun? Tanong ko. Niloko mo ko! Humalakhak lang siya. Malamang! Dahil kahit ano pang tago ng kapatid ko tungkol sa'yo, malalaman ko yun. Sana ginalingan mong paglandi mo sa kapatid ko nang hindi na sana siya bumalik. Nawala muli sa akin ay lahat ng bumalik siya, Miss Serena. Umigting ang kanyang panga. Hindi ko na muling makontrol ang Lazaro at mas lalong naging malamig si Bibian sa akin. Bibian? Ngumisi siya. Oo, si Bibian, ang babaeng mahal ko at ang babaeng mahal ni Raiko. Mahal ni Raiko? Oo. Ngumisi siya. Pinag-aagawa namin si Vivian pero ako ang pinakasalan. Nangilid ang luha sa aking mata. Grabe, wala man lang akong kaalam-alam masyado kay Raiko. Parang bigla ko na lang siyang minahal pero kahit katiting wala akong masyadong alam tungkol sa kanya. At kung meron man, kulang na kulang. At kaya ka nandito kasi titingnan ko kung gagana bang paghawak ko sa'yo para bumaba siya sa pwesto at muling ibalik sa akin ang nararapat. Anya, nandito ka bilang pain, Miss Serena. Inangat niya ang cellphone niya. At tatawagan ko si Raiko ngayon upang ipaalam sa kanyang nandito ka. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag bababa siya sa pwesto niya ngayon? Hinawakan niya ang baba ko. Kapag isasakripisyo niya ang pinaghirapan ng magulang namin para sa isang babaeng katulad mo, mawawala sa kanyang lahat. Maraming magagalit at iiyak dahil kapag naibalik sa akin, ibebenta ko ng kumpanya dahil wala naman akong interes na patakbuhin to. Nagdial siya ng numero at saka ni loudspeaker niya ito. Ilang pagring pa yatang narinig bago ito sinagot. Hello, boses ni Raiko. Itinulak ako ni Seruso kahit napahiga ako sa sahig. Umayos ng tayo si Seruso. Raiko, aking kapatid! Ani Seruso sabay halakhak. Mabuti naman at sinagot mo ng tawag ko. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag ka nang tumawag? Hanggat nagpipigil pa ako, umalis ka na sa bansa, Kuya Ruso. Natawa si Seruso sa sinabi ni Raiko. Masyado ka pa ring malambot, Raiko, dahil pinatawad mo ko. Kahit nagawa ko yun sa'yo.
Umalis ka na nga ng bansa, Kuya Russo. Paalisin mo ko ng bansa? Ibig sabihin, dadalhin ko ang pinakamamahal mo sa ibang bansa? Tumingin sa akin si Sir Russo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Raiko sa kabilang linya. Kasama ko ngayon si Serena Mendez. Ani Sir Russo. Nandito siya. Nakatali ang kamay at paa. At nakahiga sa sahig. Don't mess with me, Russo. Sumikip ang dibdib ko sa galit ni Raiko sa kabilang linya. I am not freaking messing up with you, little brother. Lumapit si Sir Russo sa akin at hinawakan ang baba ko. Magsalita ka, Miss Serena. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Raiko. Wika ko. Kamusta? Napasigaw ako nang itinulak niya muli ako pabalik sa sahig. Natali na nga't nagawa pang mga musta. Tanga na talaga eh. Grabe ang tinik mo sa babae, Raiko. Kay gandang babae ang nandito ngayon, oh. Hindi ka ba magmamakaawa sa buhay mo, Miss Serena? What the heck are you doing, Russo? Leave her alone. Pinalaya nga kita di ba? Because you're still my brother. Kahit sobrang sama ng ginawa mo sa akin at sa pamilya natin. Leave her alone? You know I'm not a coward, Raiko. Hindi ako susuko lalo na't gustong gusto kumapa sa akin ang hawak mo ngayon. Ani Sir Russo. You don't know how hurtful it is to be part of this family. To be an outcast, an illegitimate child, ang anak ng walang karapatan sa mana ng pamilya. Hindi mo alam kung gaano kasakit para sa akin yun, Raiko. Kuya Russo, you're just blinded by your greediness. Hindi mo alam kung gaano kang kamahal nila mommy at daddy. Wala sa mana o kung ano pang ari-arian ng... Shut up, Raiko! Pagputol ni Sir Russo at napatili ako nang bigla niya akong tinutukan ng barel. I don't want to waste my time anymore. Give up your position as the new owner of the Lazaro Company or your lover will die. Hindi nakasagot si Raiko kaya't kinakabahan ako sa sarili kong buhay. Is it hard to choose, Raiko? Ang tagal mo namang makasagot. Hindi ko isusuko sa isang katulad mong kumpanya na pinaghirapan ng mga magulang natin at ng ating mga ninuno. Sagot ni Raiko. Kumirot ang puso ko dahil sa sinabi ni Raiko. Ibig sabihin lang nun ay hindi niya ako pipiliin. Oh, so you will let this girl die? Tanong ni Sir Russo at saka kinasa ang baril. Is that your final answer? And I won't let you kill my love of my life, Russo. Dagdag ni Raiko na nagpahagulgol sa akin. Sinayang mo lang ang tsansa na pagpapatakas ko sa iyo, Russo. Now, wala ka ng tsansa para makatakas. Nagbago ang ekspresyon ni Sir Russo. Anong ibig mong sabihin? Bago pa man makasagot si Raiko sa tanong ng kuya niya, bigla na lamang may sumipa sa pinto at iniluwa ang mga lalaking nakaitim na lahat ay may dalang baril. Agad nilang pinilibutan si Sir Russo bago pa man ito makagalaw. Gulat na gulat ang kanyang mga mata lalo na nang pumasok ang isang magandang babae. Vivian! Siya pala si Vivian. Ang ganda niya. Tama na, Russo! Ani ng babaeng naiiyak na. Tama na, please! Nag-iba ang itsura ng babae. Para siyang natraidor. Are you siding with Raiko, Vivian? Asawa mo ko! Ani si Russo. This is not right anymore, Russo. Hindi na kita kilala. Tama na to, please. Binalingan ako ng babae at agad siyang lumapit sa akin para tanggalin ang mga tali sa kamay at paa ko. You're safe now. Pasensya na nadamay ka sa gulong ito. Wika niya tipid na ngumiti sa akin. Kung hindi ako magtatagumpay ngayon, might as well kill that girl para habang buhay malulungkot ang lalaking yun. Ani si Russo at binaril niya ang isang lalaki at sinipa naman ang isa pa para mawala sa pagkakapulupot at agad pinutok ang baril sa akin. Akala ko'y matatamaan ako ngunit nagulat na lamang ako nang humarang si Vivian sa akin na nagpagulat sa akin ng gusto. Vivian! Nanginig ang buong katawan ko nang may lumabas na dugo sa kanyang bibig. Vivian! Sigaw niya si Russo at akmang lalapit ngunit agad siyang tinutukan ng baril at pinusasan sa likod. Vivian! Tumulo ang luha sa aking mga mata at napasigaw nang bumagsak si Vivian sa akin. Vivian!
Sunod-sunod na tumulang luha sa aking mga mata. Bakit mo ginawa yun? Hindi mo dapat yun ginawa. Sa isang katulad ko pa talaga. Ngumiti siya. Magagalit si Raiko sa akin kapag hindi ko po protektahan ang babaeng mahal niya. Huwag kang magsalita. Takot na takot kong sabit agad nagsisigaw. Tulong! Tulong! Agad na pumasok ang dalawang lalaking may baril kanina at binuhat si Vivian. Para na siyang walang malay dahil nabaril siya sa likod. Nginig na nginig ang aking katawan at may dugo pa sa aking mga kamay. Hindi ko akalain na makakakita ako ng ganon. Lumapit din ang isang lalaki sa akin at itinayo ako. Makakalakad ka pa ba, miss? Tanong ng lalaki sa akin. Hindi ko siya masagot dahil umiikot na ang mundo ko. Siguro dahil sa nakakagulat at nakakatroma na nangyari kanina. Miss, naririnig mo ba ako? Naging dalawa sa paningin kong lalaki at unti-unting naging blurry ang paningin ko. Bukod ron, unti-unti ring naging mahina ang pandinig ko hanggang sa dumilim na ang mundo ko. Nagising ako na may ibinalitang na nadakip na si Seruso at nasa kulungan na. Nasa maayos ng kalagayan naman ang babae na si Vivian. Tulalang-tulala ako habang pinagsisilbahan ako ng isang babae na may cute na uniforme. Uniforme ata ng maid na mga mayayaman. Hello po, sino po kayo? Tanong ko. Ako nga po pala si Yen, ma'am. Isa ako sa mga kasambahay ng mga Lazaro. Lazaro? Opo, maid po ako ng pamilya Lazaro. Maayos na po ba ang pakiramdam mo? Medyo. Napakurap-kurap ako. Nasaan pala si Raiko? Si Sir Raiko po ba? May inaasikaso pa po, ma'am eh. Pero dumalaw siya kanina para tingnan ang kalagayan mo. Nandito ka po sa bahay nila Ma'am Riva at Sir Theodore Lazaro. Ang parents po ni Raiko. Ha? Mag-rest po kayo, ma'am. Nakakasama po sa baby ang stress eh. Umawang muli ang labi ko. Baby? Ay, hindi niyo po alam, ma'am. Gulat niyang tanong. Buntis po kayo kaya kayo dinala ni Sir Raiko dito para mas maalagaan ka. Nalaglag ang pangako. Buntis ako? Hindi makapaniwala akong tanong. Ay, hindi ka aware, ma'am? Buntis po kayo, ma'am, kasi may nangyari sa inyo ni Sir. Pumula ang buong mukha ko sa sinabi niya at naibaba ang tingin sa tiyan. Dito ka na muna, ma'am, ha? Kasi babalik naman agad si Sir Raiko. May inasikaso lang po talaga. Tumango ako at saka napabuntong hininga. Kamusta na kaya ang babae na sumalo sa bala para sa akin? Ayos lang ba talaga siya? Kay bait niyang babae. Hindi ko akalain na matapang niyang sinalong bala para sa akin na hindi niya pakilala. Isang araw yata akong nakakulong sa magandang kwarto na ito sa bahay ni Raiko. Tapos sa isang araw na yun, hindi ko na siya nakita. Gusto ko na ngang umalis pero pinipigilan naman ako. Ano kasing gagawin ko rito kung wala naman sa Raiko, hindi ba? At saka, baka nag-aalala na sila nanay sa akin kahit kailangan ko ring umuwi para ipaalam sa kanila na buntis ako. Ikaw na ba si Serena Mendez? Nabitawan kong malaking kortina ng bintana nang makita ko ang pagpasok ng isang babae na kamukha ni Raiko. Maganda siya at nasa mga 40 plus ng edad. Sino po kayo? Tanong ko. Agad niyang hinawakan ng kamay ko nang makalapit siya sa akin. Ako si Riva. Ako ang mami ni Raiko. Maligaya niyang sabi. Bigla akong nahiya. Hello po. Naku, chin up ka. Congratulations ha. Nagbunga rin ang paghihirap ng anak ko. At humalakhak siya. Magiging tatay na rin siya sa wakas. Opo. Ayos lang po ba sa inyo? At bakit naman hindi, iha? Maganda nga na nabuntis ka dahil ibig sabihin, ginawa ang bata na yan na may pagmamahalan. Uminit lalo ang pisngi ko at hindi nakapagsalita. Huwag kang mahihiya sa amin ha? Masaya nga kami na dito ka dinala ni Raiko eh. May sarili naman siyang bahay. Anya. Pagpasensyahan mo na ang anak ko at busy talaga yun na tao. Pero alam ko na sabik na yung makita ka. Lumabas ka muna sa kwarto para hindi ka naman mabagot rito. Maraming pagkain sa hapagkainan. Magaan ang loob ko sa mami ni Raiko dahil mabait siya at madaldal.
Hindi siya katulad ng mga ibang mami na mga mayayaman na sasampalin ka ng pera. Ito, susubuan ka ng pagkain. Hindi ko muling nakita si Raiko sa araw na yon at malungkot na nahigang mag-isa sa malambot na kama sa kwarto. Ilang araw nang nakalipas mula nang mangyari yun ngunit hindi ko pa rin nakikita si Raiko. Hindi kaya ay mas nabisi siya kay Vivian? Kumirot ang puso ko. Bakit ba ako nag-iisip ng ganito? Hindi naman ako selosa. Posible kayang dahil buntis ako? Napailing na lamang ako sa aking iniisip at saka napapikit na lamang. Nakatulugan kong iniisip ko ngunit nagising din nang may naramdaman akong humahalik sa aking leeg. Mahal. Nang iminulat ko ang aking mga mata, bumungad sa akin ang nakangiting mukha ni Raiko. Napakurap-kurap ako. Totoo na ba ito? Hindi ba ito isang panaginip? Raiko. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Nandito ka na. Nandito ako. Hinalikan niya ang kamay ko na siyang nagpahiwatig nga na totoo nga siya. Raiko. Humagulgul ako at agad siyang niyakap. Hey, naiipit na ako. Reklamo niya ngunit natatawa. Bakit ngayon ka lang? Iyak ko at nang kumalas ako'y hinawakan ko ang kanyang mukha. Bakit ngayon ka lang nagpakita ulit? Inasikaso ko ang tungkol sa nangyari sa iyo, Serena. Hinawakan niya ang mukha ko. Pasensya na't nadamay ka pa ha. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Kung hindi siguro ako na-kidnap, baka wala ka talagang balak na balikan ako. Pinalo ko siya. Bakit naman kita hindi babalikan? Mahal kita, Serena. Hindi naman kita bubuntisin kung hindi. Naiyak lalo ako at saka niyakap siyang muli. Takot na takot ako. Takot na halos mabaliw na ako kakaisip na baka hindi ko na makikita si Raiko ulit. Pero ngayong nandito na siya, panatag ng loob ko. Maraming nangyari sa loob ng isang buwan. Nakulong si Russo na siyang half-brother pala ni Raiko. Si Vivian naman, maayos na. Nakausap ko pa nga't sinabihan pa ako na wag akong mag-alala dahil tanggap niya na hindi sila ni Raiko para sa isa't isa. Bukod ron, nag-file na siya ng annulment against Russo. Si nanay at tatay naman ay lumuwas patungo rito para lang makita si Raiko at ang pamilya niya. Nagkasundo agad ang bawat panig kaya't hindi ko na kailangang mag-alala pa. Mahal, ani ko sabay turo sa isang yate. Sa'yo ba yan? 2 buwan nang nakalipas simula nang mangyari ang insidente na yun at medyo klaro na ang tiyan ko. Iginala ako ni Raiko sa mga yate na pagmamay-ari niya at sobrang nalula ako dahil sa sobrang yaman niya pala. Oo, ani Raiko at may itinuturo. Tingnan mo ang nakasulat. Tiningnan ko naman ang nakasulat at napasinghap ako nang mabasa ko ito. Will you marry me, Serena? Yun ang nakasulat sa balat ng yate na puti na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Nang binalingan ko si Raiko ay nakaluhod na siya sa akin. Raiko! Napatakip ako sa aking bibig at halos maiyak na. Nag-propose ka na, hindi ba? Gusto ko lang mag-propose muli. Anyat binuksan ang maliit na box at nakita kong isang perlas na singsing. Serena Mendez, the girl who saved me from death. The girl who made me happy again. And the girl that I love the most. Will you marry me, Raiko Lazaro? Raiko! Alam mo nang sagot ko, hindi ba? Naiiyak kong sabi. Huwag ka namang mambigla ng ganito. Tumayo siya at saka sinuot sa daliri ko ang magandang singsing. Inilagay ko na sa daliri mong singsing dahil alam ko ng sagot. Anya sabay hapit sa bewang ko. Pero gusto ko pa ring marinig mula sa bibig mong sagot mo sa tanong ko. Hinawakan niya ang baba ko. Serena Mendez, will you marry me today? Today? Ngumiti siya. Oo, today. Bakit pa natin patatagalin? Hindi ba, kung handa na? Ramdam kong ligaya sa aking puso dahil sa sinabi niya. Hindi na agad ako nagpaligoy-ligoy at isinigaw ko na sa buong mundong matamis kong oo. Oo, Raiko! Magpapakasal na tayo! Magpapakasal na tayo ngayon! Ani ko at saka pinalis ang luha sa aking mga mata. Matapos kong sabihin yun,
ay may nagbigay sa akin ng puting bulaklak at saka may kumaway sa may yate. Sila nanay at tatay. Anak! Congratulations! Congrats anak! Raiko, napatingin siya sa akin. Sa yate tayo ikakasal. Para mas engrande. Para mas masaya. Huwag kang mag-alala. Wala nang bomba dyan dahil nasa kulungan na. Kinuha niyang kamay ko't sabay kaming naglakad patungo sa yate na may red carpet pa na siyang nilalakaran namin. All of it went well. Naikasal kami ni Raiko't masayang lahat. Sa lawak ng karagatan, sa akin pa rin napadpad ang isang Raiko Lazaro. Sa hindi inaasahang pamamangka, nakilala kong lalaking nagpabago sa daloy ng buhay ko. Serena Mendez Lazaro. Ang gandang apelido naman ang nasa pangalan ko. Raiko, tawag ko sa pangalan ng asawa ko habang nakayakap ako sa kanya. Anong gusto mong ipapangalan sa magiging anak natin? Raika kapag babae. Sereno naman kapag lalaki. Natawa siya sa suwestyon niya. Ikaw ang bahala. Kapag babae, gusto kong pangalanan natin siya ng tadhana. Ani ko sabay tingala sa kanya. Nagbaba rin siya ng tingin sa akin. Why? Kasi nakatadhana tayo na magkita sa karagatan na ito, Raiko. Sambit ko. Paano naman kung lalaki ang anak natin? Anong ipapangalan mo? Gumuso ako. Ikaw kayang magpangalan, mahal. Inakbayan niya ako saka tumingin kami sa dagat. Nasa yate kasi kami. Dito kami nag-honeymoon. I'll name him Matthew, which means gift, Serena. Ani Raiko. Siyang regalo na panghabang buhay. Siyang regalo para sa magiging bagong buhay natin bilang mag-asawa. Matapos niyang sabihin yun ay hinalikan niya ako sa noo at sabay naming pinanood ang fireworks na pumuputok sa madilim na kalangitan. Wakas!